sa mga naging sagot ni Rockhart sa aking mga tanong, napakaganda ng draft. Ang ganda ng draft dito ng Kazakhstan. Kazakhstan, parang ginawa nilang checkmate move. Parang, Valentina ka pala eh. Anong gagawin mo? Oo, saan ka kukuha dyan? Ang pinakakunin ko dyan, siguro Primal Rat. Magta-transform ako into an Edith na may stun and AoE damage. Na magic, and magic din yun. So yun na yun. Yun yung pinakagagawin ko. Other than that, wala. Bibulagaan. Nada. Kasi yung ultimate nung Valir, hindi din naman talaga siya more on the offensive side. Defensive nga yung ganong play. Pero makikita natin ngayon, again, things are starting slow for both of our teams. Pero si Kuya Lark ay makakaagaw. Okay, so mas mabilis na din naman talaga mag-clear na minion wave yung Akari sa Claude pagdating sa early game. So kailangan din mapagmatyag ni Alim. For sure, for sure. Right now, may konting leeway itong si Lark kasi mas mabilis siya mag-clear ng mga malalaking mga jungle gaps, mga ganyan. Yung crab, yung bull crab. Pero habang tumatagal, syempre nakita natin in game number 1 na humahabol ang isang Claude. Kanina gamit yan ni Lark, ngayon si Alim naman ang may gamit. Alam mo, parang ngayong ngayon, ang laki ng difference from game 1. Parang nagdi-dictate ngayon na nagiging aggressive is Saudi Arabia. Yeah. Nung una kasi Kazakhstan, di ba, parang tuloy-tuloy lang. Pero kung titignan niyo yung movement, mauuna din yung dalawang player. Actually, tatlong player sa may middle lane. So, even na Alim siya din ang parang magpo-push back kay Lark doon sa posisyon na yon. So, almost 2 minutes sa game natin, hindi siya as aggressive as before for Team Kazakhstan. Yeah, in fairness naman, yung lineup nila hindi talaga din designed na maging aggressive on the early game. Siguro mid-game, pag medyo confident na si Kashi, confident na si Kinesis, as well as si Red, siguro pwede. Pero right now, they don't have their ultimates, which means wala sila. Puro normal attack yan. Halos normal attackers ang Kazakhstan. Pero lalaban pa rin naman. Makukuha pa yata ni Kasa QQ Turtle. Right now, Sanji going down for first blood and hindi pa sila tapos. Sumasabay na, medyo nawawalan din ng bawas. Etong Saudi Arabia with the red, the OG, the original Edith, gonna be doing a major part of the damage. Naku po, napaganda noon para sa side ng Team Kazakhstan. Nakakuha din sila ng turtle during that moment. And for Saudi Arabia, sayang nauna sana sila sa positioning pero doon naman sila naunahan naman ni Kazakh QQ kasi sumakto din merong turtle buff eh. Yes. So yung shield na pwede niyang ibigay ay nandoon. So this time around para naman sa Saudi Arabia, I think this is the time we're in. Kailangan nila talagang mag-invest naman kay Kuya Lark as much as possible para makasama na nila sa team fight. Yeah, I think it's time kasi na-realize na si Coffee na ito nga, itong Primal Rat nga lang ng Edith ang pwede kong gamitin. Pero nung ginamit niya, ang dami ding bawas Yes. Malakas yung bawas niya. Kasi mage ka talaga eh. Ramdam mo din talaga eh. Talagang masakit yung mga normal attack mo bigla eh. Ang layo ng normal attack range pa naman ng Edith na naka-Primal Rat, no? Pumitik bigla eh, magugulat ka kung ikaw yung Kazakhstan. Uy, teka lang, parang saan galing yung damage din? Okay. Yung Valentina pala, naging Edith din. Pero gamit pag-zone sa top lane. Espada laban sa maso. Grabe, pero syempre lumamang naman si Lapu-Lapu. Oh, no. Right now, 3v1. Flicker be committed by Sanji, which means medyo alam nila na pwede silang kumabante dito sa baba. It's gonna be a tower dive, a possible tower dive right now. Pero looks like Boy pa rin. Irespeto muna sila. Oo, wala na namang trade. Naku po, walang trade si Sanji. Susubukan mag-spellbomb doon sa minions. Pero hindi siya tatagal. Napakahapdi na ng Lapu. Kaya lumaban sa ilalim ng tore. Pero sasalubungin yata ng Saudi Arabia, ang ganda ng tulak ni Kashi. Ito na. Naku po, ito na yung sinasabi natin. No, ito na. War flashbacks. Ito yung mga nangyari sa akin sa RG. Pag gano'n ako, pag Predator rin ako, traumatizing. Nakatrauma talaga eh. Traumatizing game. Rinig na rinig naman sa, dito, sound of frustration from Rockhart, guys. Mahirap naman talaga kasi mahirap din talaga mag-advance for Saudi Arabia kapag merong naka-ready dito na isang Kashin. Speaking of... Nice pitas mula dito. Sa Kazakhstan, nakuha din nila ang pagong, which means sila ngayon na may control. They're in the driver's seat right now. And all they want is to buy time para naman dito kay Alim na makuha yung mga gamit niya. Si Alim lang inaantay nila dito para makumpleto talaga yung kanilang recipe. Rotate sa baba. Nice one with the onward. And there you go with the Earth Shatter combo as well. Flicker gagamitin mula ni Troll. Alim with the dodge. From that hook, it looks like all is good para dito sa Kazakhstan so far. Even though, again, meron silang Claude, 4v5 yan for a majority of the game. Bumabantay lang. Actually, in this bot lane, bumabantay lang sila.
pabor Okay na. na kay Alim eh. Oo, kasi kay Alim, di ba sinabi natin kanina, lalamang si Lark. Parang given na siya. So pag pumantay, ibig sabihin, nakakasabay na siya Tama. against the carry. So ngayon naman ang ginagawa ng Kazakhstan, halos wala kasing information. Ayun na, nakatago lang yung dalawa sa may bottom lane. Tapos si Kashi lang naman yung kita kanina sa may middle lane. Tapos si Kashi, bato lang ng bato. Gandang information na lang Kinesis. And right now, it's gonna be Kaza QQ with the combo. The wombo. Tarzan going down. Naku po. Tapos meron pa sa bot. Bote, hindi pa sila tapos. Si Red, Ayun lang. sinalo ang mga bawas. Netong si Lark. And this is why hindi mo pwedeng ibuli ang isang carry True. pag ganyan. Kahit dalawa kayo dyan, naku po, hindi mo matitiis yan. Unnecessary actually na pagdadive kasi hindi pa naman talaga ganun kalit yung buhay ni Lark. So may tendency din na regardless kung di ba kinuha niya yung 3 hits ng Torre, hindi pa sure kung makikill. Kasi wala pa naman na damage talaga yung Claude, Demon Hunter Sword Kaya pa lang. nga eh. So yun yung mga moments kung saan kailangan maging maingat ng Overextend. Kazakhstan dahil pwedeng dun makahabol yung Saudi Arabia. Yeah, pero right now, obviously, si Lark lang ang pinakamalaking threat dito sa nakita ngayon ng Kazakhstan because of the item differentiation nila. Eh, hindi na gaano ding masakit tong si Coffin. Medyo na matitiis na siya. Nila Kinesis, nila Red. So, kaya ng mas lamang na sila in overall on the map except nga dun sa baba. But right now, yan, natulak na hilo na. Grabe, na concussion pa yata si Coffin ngayon. At ito naman si Troll, may kagat pero wala palang hahampas. Oh my God! Parang first time ko lang din nakakita ng ganong bigla na lang merong mag-ano sa'yo. Initsa ka na, tapos biglang itutulak ka palayo. Saan ako pupunta? Saan ba ako lulugar? Tapos ma-stun ka pa bigla, pero maganda para sa kanila dahil Kazakhstan makakuha ulit ng turtle objective at hindi na yata makakatakas pa. Sanji. Si Sanji nag-field trip, nag-walk in the park. Nadali pa ng mga nakaabang sa kanto. At yun, nakalibreng kill pa nga ang mga Kazakhstan dito. Ang hirap gumalaw, no? Pagka Edith, Fredrin, and Lapo yung katapat mo, parang unti-unting inangat-ngat yung HP mo. And even Yes. Red right now, another play na naman yata para sa kanila. Naku po, under the tower, walang takot. Wala na silang pake. Grabe, Chantel, hindi na sila Alam. takot. They can do anything they want, I believe. Oh my God! Grabe na yun. Kasi ang tagal nun. Di ba usually pag sa normal MLBB game na nakikita natin, minsan pagka may dumedepensa from the other team, hindi pa masisira yung mid eh. Ayun, 2-3 players na nasa may middle lane. Sinira na nila yung middle lane, nakakuha pa sila ng kill. And take note, ang kill nila is si Tarzan, which is expected mo na makunat. So, Tama. I don't know anymore what's happening. I know, ganun ka-intense yung DPS nila, Yeah. damage per second na ginagawa ng team ng Kazakhstan. So sa ngayon, feeling ko nag-meeting na ngayon ang mga heads dito sa Saudi Arabia. Guys, what's the plan? Kailangan nilang dito? We need a plan, guys. Kailangan nilang gawa ng play. I believe for Troll, kailangan niya i-capitalize. Although wala siyang flicker kasi ngayon. Yung flicker kagat para lang makapag-secure ba ng unti-unti. Kasi meron naman nga damage for sure si Lark dito. As much as possible, kailangan nilang ngumatngat na player. Why not flicker kagat doon sa Valir or anyone as much as possible? Pero ang lalim na ng pwesto ng Kazakhstan, ha? Ito, baka overconfidence na to, Chantel, ha? Kasi ako masabi ko, hindi pa sila masyadong magandang pwesto. Right now, with the collapse, though, mas maganda ang pwestuhan nila. Si Tarzan na-isolate pa. Si Lark trying to do the damage right now, pero tinitiis lang siya ni Kaza QQ. At habang nangyayari yun, merong isang Kashi na pinalayo yung 2 players ng Saudi Arabia. So talagang Kazakhstan right now is functioning as a team and individually. Kasi yung roles or kailangan nilang bantayan, alam nila kung sino. And during that moment, the rest of the players of Team Kazakhstan are doing really well up to the point that Saudi Arabia talagang reactive na lang sila at makakakuha pa sila ng Lord. Yeah, I really wanna highlight dito. As in, nung nag-engage lang kay Tarzan, nagsiatrasan lahat. Ayun, no? Yun yung mali. Feeling ko yung mali dun eh. Kasi si Lark, in fairness, humahampas. Pero anong ginagawa nung 2 sa likod? Actually, even si Troll, meron pala siyang ngat-ngat. Oo, di ba? Sayang eh. Kaya yun eh. Kahit sino sana nga nangat-ngat as much as possible. Parang si Sanji okay lang nung moment na yun kasi hahabol pa lang siya. Ayun na nga! Ay, nice dodge. Sabi ni Red, thank you ah. Oo. Ang galing mo doon, boy. Sabi din ni Troll,
Ay, sorry po, na-special mention pa ako. Ito, bawi na lang ko hook. Ayan. Ay, nako. Nabenta yata siya doon. Dinadge yung hook. Tumama doon sa edit. Pero merong bakit mo naman hindi hinarangan? Bakit naman kasi? Oo. Sino yung nag-dodge na yun? Pa-replay naman. Ayan, replay. Si Kinesis. Ayun yung mga damay civilian Oo, damay civilian malala talaga. Lumiliko kasi minsan yung hook ni Franco. Oo. Di ba magugulat kayo parang yung projectile niya sa iba sana pupunta pero biglang liliko. May mahook bigla. Kaya naman dahil dyan ay madedepensahan ng Saudi Arabia yung Lord. Napanood na natin to kanina, Rockhart, tong game number 1 na pwedeng tumagal yung laban at hindi, dadating na naman sa point na hindi mo malalaman kung sino ba ang tunay na lamang. But all pressure is still on the hands of Saudi Arabia. Kailangan lang natin yung mga ganong mahahabang galamay technique ni Kuya Troll. Ayan! Ayan! Right on cue! This time, tamang target na ang nakuha nila. And that's gonna be Kinesis going down. And another one bites the dust. It's a 3v5. Para dito with a double kill para kay Lark. Fully activated na yung carry na to. Ramdam na natin. Kanina, nabubuli pa siya. Pero sa 5 kills ng side ng Saudi Arabia, 4 doon galing sa kanya. At sinabi natin, kailangan lang natin ng mga kakaibang hook from Troll. Ayun, binigay niya agad. So see the difference, guys, in terms of displacement ng isang Edith as compared to a Franco. Kaya kailangan, replay. Ayan yung replay kanina. Picture perfect. Right parang there. Na-trauma na ako. Kala ko bagong hook eh. Yan yung replay pala, guys. Yun na yun. Grabe naman yun, 3 in a row. Masyado kong palo. Hindi, kahapon si Ogwen, ganun eh. Ay, sabagay. Dire-diretso nung mag-hook na mag-hook. So ngayon nakikita na natin na since 12 minutes at activated na rin si Lark, hindi niya kailangan. Oh my God! Here we go! That's 3 in a row! And there you go, namatay na ang kanyang target. Ito na yun. Ito yung kanina dapat nangyari dun sa mid, di ba? Yung pag may lumaban, pag may isang target, sabayan, kumagat ka lang ng isa dyan. Tapos si Lark, pag hindi nakatakbo, another one! Oh my God! DJ Khaled! Oh my God! Tapos pamasok yata dito mga players, meron ng blazing duet, pero patay si Kinesis. Ito na yung sinasabi natin, unstoppable na si Kuya Lark. Si Ali, mapipilitan na tumakas doon. Kamunti ka na si Kashi. Pero maduduroan dito ni Kevin. Diyan na. And look at that! Oh my God! Bawal maging malalim! Sabi ni Kuya Halim! Oh my God, ate mo, Chantel! Bakit naman ganon? Hindi ko na alam kung ano nangyari. Huwag kang dudulas. It's the Marksman. The Marksman are winning this game. Pero big props kay Kuya Troll. 4th hook in a row na napakasolido. And he got what he wanted. Pero ang problema doon may free hit sa gilid. Oo. May free hit sa ledgi. Kuya Alim doing the thing. Tsaka si Kashi pala. Magkasama si Kashi tsaka si Alim. Kaya na wala si Lark sa team fight na yon. So nakita niya parang konti lang yung buhay niya during that moment. Napilitan siyang pumunta sa mga ibang pwesto. And Kazak QQ again, ito na naman sila sa perfect targeting for this game. Feeling ko kailangan na mag-front lagi sa mga bushes talaga ay si Red. Si Red lang pala pwede mag-advance. Si Red lang kasi siya yung may Hindi pwedeng si Kinesis din Kasi talagang kailangan fireball dinediretso talaga siya eh. So, ito na yun. So, now na medyo baka mabisi si Lark dito sa Lord. Yun naman ang problema dito. Baka kailangan niyang patayin yung Lord. Ngayon, baka doon na yung chance na pwedeng i-take ng Kazakhstan. Kasi hindi siya sa bagay, di naman niya talaga i-focus yung yung hero if ever. Ayan, busy si Lark. Anong gagawin nyo? Whoa, another long range hook! And there you go. Red going down. Pero Torre ay babagsak din. At wala nang buhay si Alim. Actually, kalahati lang yung buhay nyo doon. But again, for Saudi Arabia, ang pinaka nagiging strength nila ngayon is, this is a late game carry. Meron kang mataas na percentage na tatama ang hook ni Kuya Troll at talagang fina-focus fire kasi nila pag merong na-hook. So, kung ang conversion lang din ng hook niya, kung gaano ka-successful, pag kinonvert to kills, mataas para sa side ng Saudi Arabia. Kaya naman medyo mahirap ngayon para sa Kazakhstan na pumasok na lang basta-basta. Or kung ako yung kahit makunat, tapos ganun yung hooks ngayon ni Troll, parang kahit ako maiilang pumunta sa bushes eh. Sobrang stonks kasi talaga pag carry ka tapos hindi gumagalaw yung target mo. Either hinihila nung penalty zone o kaya kinakagat.
Talagang shortage na yan eh. Naalala ko yung mga meme ni ni Kari, yung siya yung may hawak ng espada, tapos yung iba nakaluhod lang, sila Fredrin, sila... Kasi nga, gangat-gating niya lang eh. Gangat-gating ka lang talaga, tunaw lahat ng tangke dyan eh. Oo, kita niyo naman, may panahon kung saan hindi talaga magamit si Kari. Nung unang niya yata yun, unang labas niya as a hero. Ayun, nagbabalik guys, the anti-tank na marksman. And things are looking good actually para dito sa Saudi Arabia kasi aggression na ginagawa kanina ng Kazakhstan ay hindi na nila magawa ngayon. Nakakalabas sa mapa. Uy, guys, saya na natin. Pero hindi, importante na makalabas sila sa mapa kasi kung sagot lang kayo ng sagot, react lang kayo ng react. Masisira lang lahat ng tore lagi. I mean, pwede kayo maka-kills, pwede kayo makalamang ng onti, pero chance. So parang pag-react kayo ng react, parang 60-40. Oo, nakadepende pa rin kasi paano pagka hindi na mag-try dito yung side ng Kazakhstan, diretso na lang sila Lord, tapos sira na lang ng mga turrets nila. Okay, si Kuya Troll dito ay syempre mag-face check lang. Then 3 seconds for this Lord. Ginamit din ang conceal field. There you go with the flicker. Naging decisive na sila. Si Kashi pa ang madadali pero may shield pa pala. It's gonna be Alim with the entrada. Pero meron siyang blazing duet. Parang hindi pa niya nag-activate for some reason. What is happening here? I guess they're trying to play it safe. Pero it's a 4v5 on the Lord. Oo, pwede dumiretso dito. Pero mga ultimate, meron pang Blazing Duet do, tsaka Appraiser's Wrath. Pero take note, para dito sa side ng Kazakhstan ay natanggal na si Kashi. Akala niya buhay na siya. Nag-proc yung kanyang Athena Shield. Tapos, yung pumuputok na damage nung skill ni Sanji, nung Terizla, yun yung naging added damage kaya na-secure yung kill sa kanya para dun sa nagtataka na, bakit namatay yun? So, si Sanji, Terizla ang nakapag-secure ng kill nun, pero Lord ay nandito na. Okay. Sino makakakuha? There you go, penalty zone sa dalawa. Si Ali may nasa likod. Lord is very low. Kinesis, napakalapit niya dito. Kinagat ni Kuya Troll. Will it be enough to stop the retribution? And looks like it will be Tarzan with the Lord. Naku po, ito na yata ang pagbangon ng mga players ng Saudi Arabia. That is the first Lord na kanilang nakuha. And Kazakhstan right now, all over the place, ang gusto lang gawing counterplay. Ito na yung 17 minutes, hindi na talaga usually magmamatter yung items dito. Blade Armor para sa dalawang players ng Saudi Arabia. At para naman dito sa side ng Kazakhstan, dalawa din. Ito makikita natin sa replay. Yeah. Nagpalitan, no? Pag ganang palitan, ang daming swapper rune na naganap dito. And Kinesis nasa gitna. I think yun yung gusto niyang pwesto sana. And it really worked, pero may kagati. Ang laking bagay nung agad din, hindi na siya nakagalaw and he was forced to use the retry elsewhere. Tsaka nung time din na yun, si Lark, wala nakalapit pala kay Lark. Oo. Kaya pala nahilapan din. Kailangan talagang unahin ngayon si Lark. Kaso kung iisipin mo, sino dito ang pupunta kay Lark? Kasi kung si Kazak QQ, parang mahirap. Mahirap din siyang abutin. Tapos takot pa kayo sa hook ni Troll. Ay, yung maganda ginawa ni Troll kanina, yung consecutive na 4 na hook. Takot na ngayon yung Kazakhstan may sa kanya. May effect no? Uy, teka lang, parang mahuhook na naman. Guys, deads tayo dyan. Tsaka parang pang-amplify din siya sa mga teammates niya na yung sunod-sunod na 4, 3, lahat yun na-kill din nila. So, pag may na-hook, diretso agad, pasok. Naging confident sila eh. Yung confidence, sabi siya sa inyo guys, hindi yung porket lamang yung kalaban sa gold. Hindi talaga. Hindi na pwede lumaban. Pwede kayong lumaban eh. Basta tama yung call nyo, basta confident kayo at sinunod nyo yung call. Yun yung nangyari ngayon sa Saudi Arabia. Kanina, loging-lugi sila, tapos tumatama yung mga hook. Sabi nila, uy, pwede naman pala lumaban. May bawas naman pala tayo. One hook lang yung kinailangan nila, tapos nandito tayo ngayon sa gantong sitwasyon kung saan na si Coffin ay napabili na rin ng Winter Truncheon para if ever na ma-hook ay dediretso na lang na Kailangan dito pag may na-hook at pumasok din dito si Red or even Kazak QQ, tsaka i-force ni Coffin yung Winter Truncheon niya. That's actually great. Kasi di ba parang... Pang-buy time, space. Kasi squishy siya na hero, technically siya yung pinaka-viable target kundi malapitan si Lark. So parang mapo-force niya, mabibit niya na mapapalapit yung mga players ng Kazak QQ, yung pala may Winter Truncheon siya. Pero tingnan natin. Yeah, we'll see. Kung anong mangyayari kasi nakaabang ang Saudi Arabia doon sa may bush. Tinan mo, yung Kazak QQ, ayan o. Ay, Kazakhstan, medyo naiilang na lumabas eh. Kaya nga eh. And what do you call it? The mind games na to, guys. Ito na yung the mind games na nagaganap. Pressure. Sa totoo lang yung mga pro player din natin. Ganun din eh.
Parang feeling mo, may mga pro player na kaya mong sumabay talaga din. Yes. Pero takot ka kasi pro player. Alam mo, pro player. Oo, Alam mo, mahirap nakakatakot. Alam mo, sa isip mo, mas malakas sila sa akin. Pero technically, pareho kayong nanggagalaw, ganun. Pareho kayong gumagalaw normally. So, feeling ko kailangan din yun sa mga, sana ma-realize yun ng mga viewers natin na gusto mo yung pro player. Kaya nyo eh. You can do it. You have to, huwag kayong tumingin masyado sa gold. Basta may gamit ka, Kaya basta niyang bawiin yun. pakiramdaman mo lang yung bawas mo, kaya mong sumabay. Oo, talagang naano lang kayo na, uy, teka lang, pro player ka naman namin. Oh my God. Pero hindi dapat ganun, guys. Like dito, Kazakhstan kalaban natin. Huwag tayo dyan. Lamang kanina yung Kazakhstan. Pero ngayon kita mo, umasim sila, kaya naman pala. With the concealed play! Oh my goodness! Ang ganda ng target nila. Si Troll ang inuna pa. Pero si Red, hindi talaga tumatagal sa laban. Right now, with Lark on the back foot. Hinahampas na siya sa Kazakh Yuyu. Pero look at that. Buhay pa rin siya. Nabuhay pa. At may bawas sa likod. Oh my goodness, Kazakh Yuyu. Hindi na kayang tumagal ngayon. And eto na, sobrang baba ng buhay ng Saudi. Pero lalaban pa rin tayo, kuya. Hindi kami takot. Kompleto pa rin mga players dito ng Saudi Arabia at kanina meron nag-target para sa side nila. Pero yung nga lang mukhang lalapit pa. Naku po si Troll, meron na namang hook para sa kanila. Meron immortality si Kashi. Sanji still alive. Penalty zone, saan ka pupunta? Tapos si Sanji buhay pa rin kahit ano mangyari. Meron pa, si Troll, Sabi niya, teka lang, kahit ako na lang mamatayan. That is gonna be a lord for the side of a team Saudi Arabia. Kita nyo ito mga... Hindi ko na alam. Wala Saudi pumupuso. Walang buhay, naghahabol. Ang tindi. Pag pinakita niya sa replay, lahat sila nang gigigil na kuhanin si Lark. Oo. Pero si Lark nandun, standing strong, still alive. Ang ganda ng frontline ng Saudi Arabia, no? Na-hold nila ng ganong katagal yun. Oo. Against for Lark. Grabe. Sobrang siguro nagtithank you ngayon si Lark sa comms. Guys, thank you. Hindi niyo ako pinabayaan. Thank you. Protect niyo lang ako. Sana all. Tama yan. Sana. Oy. Haya. Parang may experience ka rin yata na kasi, sa RG. Kasi naman yung Melissa ko lakas eh. Tapos wala, iniiwan lang ako eh. Ayun lang. Problema dun eh. Yan guys, ganun ka-importante alagaan ang marksman at alagaan ang inyong marksman. Tama Please yan. lang. Kagaya na ginagawa ngayon ng Saudi Arabia. Pero ngayon na may penalty zone na naman ayan, kagaya si Alim. Alim, naku mo, hindi makalaban, hindi maka-free hit. Nung unti-unti na ang buhay ng frontline nila. Pero look at this. Sobrang dominant ngayon ginagawa dito ng Saudi Arabia. Everyone's super duper low, pero hindi pa sila takot. The Lord, naku po, it's gonna go down to the wire, and that's gonna be it. We have a game number